Magandang gabi po sa inyong lahat. Ngayon po ay ating ipinagdiriwang ang ika-33 linggo sa karaniwang panahon, the 33rd Sunday in Ordinary Time. Ang ibig sabihin po, patapos na ang taong pangliturhiya o taon ng pagsamba ng ating simbahang Katolika. We are ending the liturgical year, and soon enough, we will be entering into the season of Advent. And as we end the liturgical year, you will notice how the Gospels would talk about the end, the final things, eschatology, no? From the Greek word eschaton, meaning final things or last things. And most of the time when we talk about the last things, or the final things, or the return of Jesus, yung pagbabalik ng Panginoon, the parousia, we often identify it so easily with catastrophes, calamities, mga nakakatakot na pangyayari, tribulations. Well, there is some truth to that. Kasi ang sabi nung unang pagbasa, from the prophet Daniel, mangyayari ang mga bagay na ito. May mga kamatayan, mga problemang darating. Ang Panginoong Jesucristo rin sa Ebanghelyo, yun din ang sabi. Sabi niya, sa araw na yon, pagkatapos ng mga malaking kapighatian, qualifying kapighatian, not just tribulations, but serious kinds of tribulations. Magdidilim daw ang araw, mawawalan ng liwanag ang buwan at malalaglag ang mga bituin. Parang nakakatakot. No? Well, as I have mentioned in one of my homilies before, bata pa lang ako, naririnig ko na yan, yung may mga tao na magsasama-sama tapos they will proclaim to the world na mayroon, nakita nila o nadiscover nila na itong date na to ang katapusan ng mundo. No? Pinipredict nila yun. Kaya they would go to mountains, caves, magtatago sila doon, tapos ihahanda nila yung sarili nila kasi itong date na to ay katapusan na ng mundo. 43 years old na ako, hindi pa naman nangyayari. No? So, what is the point of Jesus and what is the meaning of what He's saying in the Gospel? Itong mga katapusan na ito. Sa mga salita ng Panginoon sa umpisa ng ating Ebanghelyo, He was quoting the prophet Isaiah, particularly the 13th chapter of Isaiah, where Isaiah was referring to the powers of his time, the powers of kings and princesses, the powers of people, the influence and the desire to control everything. Isaiah would say, ang araw mawawala ng liwanag, ang buwan magdidilim din. The same words that Jesus used in the Gospel. And so Jesus is talking about not just natural calamities. He's talking about other kinds of ends. Mga katapusan na dapat mangyari muna sa buhay ng tao. It can be not so pleasing. It can be painful. It can also be good things. The point of Jesus is that everything will end. Tama pa rin yung sinasabi ng mga nakaraang henerasyon, walang forever sa mundong ito. No? Lahat ng bagay ay magtatapos. But the story does not end there. The word apocalypse is not really given justice by our understanding of the end of things.
The word apocalypse comes from two Greek words, apokalypson, meaning to remove the veil. Apocalypse means to remove the veil. Hence the word revelation. Apocalypse means to reveal. To reveal what? Sabi sa second reading natin ngayon, ang sakripisyo ni Jesus ay hindi na mauulit dahil kay Jesucristo'y napangyari ang bagong sangnilikha. He is the firstborn of all creation. Ngayon, may panibagong kahulugan na ang pag-iral ng tao. Pero bago mangyari yung bagong nilikha, bago mangyari yung pagpapanibago, namatay muna ang Panginoon sa krus. At ang pagkamatay ng Panginoon sa krus ay nagpapakita sa atin ng lahat ng tungkol sa atin. Sa krus, kapag tumingin ka, dapat ma-imagine mo lahat ng karanasan mo bilang tao. Dahil ang namatay sa krus ay hindi lamang Diyos, kundi taong totoo. Diyos na totoo at taong totoo. Taong dumanas ng hirap, taong dumanas ng saya, taong dumanas ng sakit, ng pighati, inaway, sinaktan, sumaya, nakipagsaya, kumain, nagutom, lahat ng karanasan mo bilang tao, maliban sa kasalanan, ay matatagpuan mo sa krus. Therefore, the crucifixion of Jesus on the cross means God is telling us everything that we do will end. End can end. Tribulations, problema, it will pass. It will end. Kasiyahan, kaligayahan, it will pass. It will end. So why do we have to go through those experiences if they will end? Again, we go back to the word apocalypse. It must reveal something to us. Our experience must reveal to us something beyond what we have desired and what we have planned. Ganun ang Diyos no? Sa mga taong nananampalataya at nananalangin, kapag lumipas ang isang karanasan, doon niya mapagtatanto, ay, kaya pala. Kaya pala dinanas ko yun. Kaya pala hinayaan ng Diyos na maranasan ko yun. Kaya pala hinayaan at pinayagan ng Diyos na ako'y dumaan sa ganung karanasan. Lumipas man yun, mayroong naituro sa akin. Mayroong nadagdag sa akin. What persists, therefore, are the things of God. What must persist in our life if everything will pass must be the things that belong to God, that will bridge us to the newness of life that Jesus promises us. Yung mga bagay na mula kay Jesucristo, sabi ng Panginoon sa Ebanghelyo, tandaan ninyo, magaganap ang mga bagay na ito, mawawala ang langit at lupa. That is the ultimate explanation of Jesus. Heaven and earth will pass away, but my words will not pass away. Lilipas at mawawala ang lahat. Ngunit ang mga salita ko, ang mga salitang sa pamamagitan nito'y ika'y nalikha, ang mga salita ko na sa pamamagitan nito'y natuto kang magpatawad, ang parehas na salita na nagsasabi sa atin, umunawa ka, magbigay ka, tumulong ka, magdala ka ng paghihilom ng pag-asa sa iyong kapwa. Ang parehas na salitang ito, ang hindi mawawala.
the same word by which we were created. And so we ask ourselves, do I allow the words of Jesus, do I allow the things of God to persist in my life as I go through human experience? Dumaan ako sa ligaya dahil sa success ng buhay ko. Hinayaan ko ba ng mga bagay ng Diyos ay manatili sa akin at dumaloy sa akin? Dumaan ako sa isang masakit na karanasan, hinayaan ko ba na dumaloy pa rin ang salita ng Panginoon sa akin? Mga makalangit na bagay. I have shared this experience already, this video already in my previous Mass today. I saw just recently a video on Facebook shared by a brother priest. At doon sa video na yon ay mayroong isang lola na pumasok sa isang cafe. Mag-isa lang yung lola, mabagal maglakad. Nag-ayos siya ng sarili niya. Habang sa paligid niya ay may mga grupo-grupo na magkakasama na nagkukwentuhan at kumakain. At itong lola ay pumasok doon sa restaurant, sa cafe at naupo. Maya-maya'y lumapit ang isang waitress at kinuha yung kanyang order. Everyone in the restaurant was expecting, o-order si lola ng tinapay siguro, tsaka coffee, yan, para merienda niya, snacks niya. Pero pagbalik nung waitress, bit-bit na nung waitress yung isang buong cake at kandila. Umorder si nanay ng cake at kandila. You know, it is not usual or unusual in the West for old people to be alone. Sa atin, extended families, minsan yung mga anak natin ay may mga asawa na, may mga apo na tayo, pero kasama pa rin, no? Sa loob ng compound, isang malaking pamilya. Pero sa West, hindi ganoon. Kapag 18 years old ka na, alis ka na. No? Dapat marunong ka na sa buhay mo. At yung magulang madalas na iiwan. At yung nanay na iyon, yung lola na iyon, ay mag-isa sa kanyang birthday. At nung dumating na yung cake sa kanyang harap, inilagay niya yung kandilang walang sindi, nagtakip ng kanyang muka, at nagdasal. Siguro'y nagpapasalamat sa Diyos. At pagkatapos niyang magdasal ay kumanta siya ng happy birthday mag-isa. Happy birthday to me. And when the people in that restaurant saw her, one by one, they approached the old lady and joined her in singing happy birthday. And one by one, they embraced her and greeted her. Just a proof, my dear friends, that everything in our life will pass. The joyful moments of being together, let's enjoy it now, but it will also pass. Parents know this. When your children were still young, kasama nyo yan, ang saya-saya sa bahay. Pag lumaki na, may kanya-kanya ng buhay yan. A stage that has passed. Lahat ng bagay sa buhay natin lilipas. But Jesus tells us, yes, that is true. Your tribulations, your problems, your joys, your happiness, your sorrows, all of them, they will pass.
but my words will not pass. My words are creative. It must recreate you. So today, my dear friends, let us go back to our experiences. May it be good or not so pleasing. At tanungin natin ating mga sarili, naidagdagan ba ng mga karanasan na ito ang pagpapanibago ng buhay ko? Naitulay ba ako ng aking karanasan mula sa mundong ito patungo sa bagong buhay? Let us ask the Lord for the grace of humility and attentiveness. We do not know when it could come. Anytime, Jesus may come to us in our experiences. Let us pay attention because He wants to save us. He wants to let us experience heaven.